So eto na mga sangkay, ang sikretong grupo ng Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag na ICI ay may malaki pong pasabog. Ang independent body mga sangkay na ito ang siyang tutugis ngayon sa mga hurap at ngayon ay nagsalita na. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kabayan? Mga solid sangkay? Ngayon, eto. Tingnan po natin mga sangkay itong malaking pasabog ngayon itong ICI. Kasi naglabas na po sila ng impormasyon para po may kaalaman po tayo. Kasi alam nyo po ba na nagsimula na po sila sa investigasyon at hearing na hindi po natin nalalaman? Pag-usapan po natin yan. Bago tayo mag-tuloy-tuloy, tayo po ay road to 2 million subscribers na mga sangkay. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon mga sangkay, ito ang balita. Nako, magtago na ngayon yung mga korap. Alam nyo ba mga sangkay, na sekreto lang pala itong ICI gumagapa ngayon para damputin ang lahat ng mga kilalang opisyal na korap. Eto mga sangkay, ang kanila palang ginagawa, hindi po nila isinasa publiko itong mga hearing. Parang yung mga sangkay, di ba? Mga hearing sa korte. Hindi po talaga in public yun. Walang live, walang camera mga sangkay. Alam niyo ang maganda dito, for safety. No? Ng mga miyembro dito kasi pwede po ito silang takutin mga sangkay ito. Ito, ang kinagandahan dito. Itong mga ito ay talagang professional. Hindi po sila yung tipong nakaupo lang na walang alam. Kagaya po nito, mga sangkay. Isa sa mga justice ng Supreme Court, ang chairman mga sangkay ng ICI. Di ba? Ganito po dapat yung nagpapahiring may alam mga sangkay. Hindi yung mema lang. Kaya yung iba nagdadala ng mga testimonya na gawa-gawa lang. No? Dito malabo yan. Kasi syempre mga expert sa batas to. Ayan o, sabi po dito, we want the people to trust the ICI. Hindi isa sa publiko ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig nito tungkol sa umanay korupsyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Sabi dito mga sangkay ng tagapagsalita, it's a very dangerous thing if we live stream. Napakadelikado daw po kung ila-live stream ito. And at the same time, people might be misled. We want the people to trust that we will be doing our job fairly, objectively, and independently. Ayan mga sangkay. Delikado daw po kung ila-live stream pa yan. Diba? At baka ma-mislead lang din po yung marami sa ating mga kababayan. Dito ang kinagandahan, magugulat na lamang po tayo mga sangkay. Mayroon na pong dinadampot, mayroon na pong dinadalang opisyal, halimbawa na lang, binibit-bit na po sila Villanueva, sila Chis Escudero, sila Bongo, mga sangkay, ganun. Mas malalim po ito. Hindi po yan kasi yung tipong parang ginagawa nitong mga, di ba, doon sa Senado, na chismisan lang. Sa Kongreso, chismisan lang. Ito mga sangkay, with evidence. Testimony with evidence. Ang ginagawa po nila dito at ang pagkakaalam po natin, dito daw po talaga mas malalim inilalabas yung mga impormasyon. Kasi walang camera eh. Mas madali pong magsiwalat dito mga sangkay. Sabi dito, rest assured that if whenever we do find sufficient grounds to recommend the filing of any criminal actions, civil or administrative actions, against any individual or group which may be responsible for these anomalies, we will file it with our proper agencies. Ayan mga sangkay. Kaya yung sinasabi ko, magugulat na lamang po tayo. May mga dinadampot na.
Diba? Dinadampot na si ganito, meron ng restaurant. Mabibigla po tayo, hindi po katulad sa mga hearing na pabihira mga sangkay. Alam na po natin yung kasunod na mangyayari. Diba? Tapos, puro chismisan lang yung iba. Nagpapadala pa po sila ng mga sinasabing magte-testimony na yung pala, tanim testimony lang. 'Di ba? Tanim testigo lang. Ang bihira. So, hindi po isa sa publiko ang flood control hearings na ito ng ICI. Pero, abangan po natin yung mga damputan na mangyayari. Ngayon, mga sangkay, alam nyo, magpasalamat din po tayo kasi si BBM nagsalita tungkol dito. Ito, pakinggan po ninyo. Magandang punto po ito. Kung wala si BBM, mukha tayo ngayong tanga, mga sangkay. Wala po tayong alam tungkol po dito sa malalang korupsyon. Mga pangyayari ngayon. Pero tingin ko ba, corrupt si BBM? Hindi po ko naniniwala sa mga haka-haka lang, kailangan may ebidensya. At ang nakikita ko ngayon, kaya hindi ko sinasabing mag-resign si BBM, dahil po, kung hindi dahil sa kanya, hindi nag-umpisa itong flood control investigation na to. Mismo yan, mga sangkay. Kung hindi po dahil kay BBM, hindi po kumikilos ngayon ang Senado at ang ating Kongreso. Diba? Kasi mismo, may mga kaalyado si BBM na baka matamaan dito. Correct. O bakit niya to gagawin? Kaya kahit hindi ko siya binoto, I have to give him credit. Ito yung sinasabi ko. No? We have to give him credit. Bakit? Si BBM lang naman nagsalita niyan eh. Wala tayong malay ngayon, guys, kung hindi si BBM nagsalita. Wala nga magagalit eh. Nang ganun katindi kung walang nagsalita. May idea tayo sa korupsyon. But we don't know, guys, the system. Kung paano po nila ginagawa ang mangungulimbat ng pera. O, di ba? Nalaman po natin sa DPWH. Ang lala pala. DPWH pa lamang po yan, mga sangkay, di ba? Si BBM ang dahilan sa lahat ng ito kung bakit po nagkaabisto-bisto. Wala pong iba. Wala naman po. Hindi naman po ginawa ito nila PRRD noon eh. Sayang nga eh. Kung ginawa ito ni PRRD, di sana may resibo ngayon na si PRRD ay against sa corrupt kasi pinakulong si ganito. Dahil sa kanya, nabuksan ang issue ng korupsyon. Mismo. Hindi nga niya ito kailangan gawin, ginawa niya. Diba? Hindi nga niya kailangan gawin yan. Pwede nga niya itago yan, mga sangkay. Pero wala eh. Gusto po talaga niya mabuksan ito eh. At na-appreciate ko yon. I have to give credit where credit is due. Ang pinagkaiba ko sa mga DDS trolls yan ay ito. Sila sobra nilang ginudyos ang mga Duterte. Yun. At hindi nila kayang magsabi ng masama tungkol sa mga Duterte kung may nagawa silang mali. Ako po, kung may nagawang mali ang isang tao, I will call them out. Yun din naman ang ginagawa namin. Diba? Kino-call out nga namin si BBM kapag mayroon po siyang miyembro ng gabinete na dyan, may problema. Diba? Ang problema sa mga yan, mga sangkay, para silang masyado po silang manatiko. Nasobrahan po talaga sa pagiging idolo si PRRD. Ako, mga sangkay, supporter din naman ako ni Tatay Digong. Kaya nga po hindi ako masyadong maatake, di ba? Pero, nagsasalita po ako, kagaya po ng, halimbawa na lang, wala po siyang ginawa tungkol sa corruption. Nagsasalita po ako. Di ba? Kasi dati, noong 2020, nilabas na po niya ito, in-expose niya ito, pero wala pong napakulong. Wala pong investigasyon na malaliman. Di ba? Pero pag may nagawang tama, I will give them credit. Ngayon, galit ang mga DDS. May nakikita akong tama sa ginagawa ni BBM. Bakit ko siya i-call out? Kung nakikita ko at sangayon ako sa ginagawa niya, sa paggagawa na itong mga investigasyon na to. And I want to give him the benefit of the doubt. Nilagay niya doon si Vince Dizon sa DPWH. Correct. At naglilinis na ngayon ng ahensyang yon. Sa mga ginagawang kilos ni DPWH Secretary Vince Dizon, mukhang okay naman ang ginagawa niyang trabaho. Correct. At bibigyan ko sila ng benefit of the doubt. Ngayon, kung walang makulong at kung mukhang may sinasanto sila, ibang usapan yan. Yun ang sinasabi ko. Kung walang makukulong, magmumukhang inutil dito si BBM. Diba? Ibang usapan na yun. Baka doon nyo makita mga sangay na kinukall out ko si PBBM. Kung walang makukulong dito. Yun ang kinaibahan namin, mga sangkay, sa mga nasobrahan po sa pagiging fanatic. Ito, dilamon naman po yan, mga sangkay, itong si Kristan eh. Diba? Pero bakit po niya na-appreciate si BBM? Siya lang po nakagawa niyan eh.
Diba? Pwede nga niyang itago yan. Pwede niya nang hayaan yan. Kaya nga lang mga sangkay, grabe yung passion ni BBM para po sa Pilipinas na matigil na po itong korupsyon. And only then will I call them out. Pero sa ngayon, bibigyan ko sila ng pagkakataon na gawin ang trabaho nila at patunayan sa ating lahat na seryoso sila na mabawasan o mawala ang korupsyon sa ating bansa. Yun ang sinasabi po natin. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. At mayroon po tayong isang YouTube channel pa pala, mga Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.